So, what's up mga master? Welcome back sa ating channel. At nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong adventure sa city. So, ayan po. Tayo po ay babiyahin na naman sa ating Lalamove series. Hindi ko alam kung anong episode na tayo, pero more or less siguro mga nasa 80 plus na tayo, no? So, ayan. Bago ako umalis ng bahay, may naghanap muna ako ng mapipick up. So, meron na tayong dalawang pick up papuntang Pasig, itong dalawa sabay. Same lang din ang pick up point, same lang ang drop off point. Maraming salamat pala sa lahat ng ating mga subscribers dyan sa walang sawang pagsuporta rito sa channel natin. Thank you po sa patuloy na pagsuporta dito sa channel natin at panonood sa ating mga long videos. Ayan. So, thank you. So, thank you po sa suporta nyo. Na-appreciate ko yung walang sawang pagsuporta rito sa channel natin. Kaya naman tayo po ay tuloy-tuloy na gumagawa ng mga contents, no? Okay mga master, so nandito na po tayo sa ating sa ating pick up. Tapos yung isang pick up natin doon lang sa likod. 266 pesos only. Papuntang Pasig. Kita mo na nagmamadali tapos wait lang. Bayan. Dapat pag nagmamadali sila may priority fee sila. Pag ano po, next time, pag rush yung delivery, i-book nyo po sa ma'am, sa Grab Express. Para mas mabilis. Kasi pag Lalamove talaga, may mga kasabay yan eh. Makakarating naman ng saktong oras. Basta bago lang po mag-lunch. Oh, pero ma'am, ang panahon pag umulan, titigil ako kasi wala akong kapote. Sige po. Puntahan na natin yung isa nating delivery dito lang sa kabila. Sa likod nila. Ito. Yan. Dito ko lalagay sa ibabaw yan para hindi makalog-kalog. Wala naman sir, mababa. Okay naman. Yan. Ay, picturean ko pala muna. Okay, so yan mga master, let's go. Dala na natin ang dalawa nating parcel. So, isang laptop at saka isang kakanin. Nandun tayo siguro mga 10:30. Sakto lang yan. Tama naman yung oras na Let's go. Karayin na natin to mga master. Update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating pick up point. Tapos mamaya kuha tayo ng wallet para meron tayong same technique lang yung gagawin natin. Bago tayo kumuha ng wallet, di muna tayo magko-close ng order. Yung isa lang i-close natin, pero yung isa hindi. Tapos kuha tayo ng cash muna bago credit wallet. Alright, let's go. Alright. So, ayan mga master, papunta na tayo sa Pasig. At magkatabi lang yung natin, yung drop off din. So, maganda to kasi hindi tayo magsasayang sa gasolina. So, syempre, habang papunta tayo doon mga master, ito may pag-uusapan tayong napakahalagang bagay, no? Para malaman din to ng mga baguhan ng mga rider. Kasi meron ako sa Facebook page ko, meron mga nagko-comment, nagme-message sa akin personally ng mga newbie rider ng Lalamove. So, yun, may mga dami nilang tanong. No, syempre, hindi ko naman kayang sagutin lahat, kaya dito ko na lang sasagutin sa vlog na to, no? So, ayan, always nilang tinatanong ano ba mga kadalasang problema sa Lalamove, no? Ano yung mga dapat nilang iwasan o dapat nilang gawin. So ito, base lang to sa aking personal na experience dito sa Lalamove. Ito ay ilan sa mga problema sa Lalamove para alam nyo rin at handa kayo sa inyong kakaharapin habang kayo bumibiyahe. Yung mga problema sa Lalamove mga master, number 1 talaga dyan sa yung base fare, no? Si Lalamove walang base fare. Mabibilang mo lang yung booking na merong base fare. Ang pinagtataka ko, ang sabi nila within Metro Manila merong plus 49 na base fare. Pero kahit na kumuha ka ng booking dito sa Metro Manila, wala kang makukuhang may base fare, di ba? Siguro sa 100 biyahe, isa lang siguro o dalawa. Ganun po mga master, kasi ako never pa ako nakakuha. Ilan lang siguro sa tagal natin bumiyahe sa Lalamove, kasi lagi kong chinecheck yung base fare. Wala talaga yan. Kaya dun sa mga bagong mga rider,
alam nyo na, no? Huwag kayong maniniwala na may base fare si Lalamove. Hindi naman sa binibrainwash ko kayo, pero yan po ay katotohanan kahit na mag-check kayo ng ng mga booking. Ngayon, meron nagsabi na hinahati daw yung base fare sa booking. Mina-minus dun sa isinasama na dun sa fare, pero hindi ko makitang totoo yun kasi nga mga master. Sinasabi nagde-deduct si Lalamove as discount na ng client para mababa yung fare, pero hindi ako naniniwala doon kasi dapat ilalagay talaga nila yung base fare kasi sila ang gumawa niyan, meron silang policy regarding dyan, ilagay nila yung base fare para transparent. Ang nangyayari kasi hindi transparent wala talagang base fare. So isa sa number 1, yan ang pinaka numero 1 problema ng mga rider, walang base fare mga master, diba? Pangalawang problema ni Lalamove is wala silang control sa lahat ng nagbubook, no? Wala silang control dyan sa mga nagbubook kasi may policy naman na may size, diba? Yung sizing is 1.6 feet by 1.25 feet by 1.6 feet. Yun lang ang pwedeng dali ni rider. Ang kaso lang, hindi nasusunod yun kasi walang control sila Lalamove dyan, no? Kaya maraming nagpapadala na sobrang lalaki. Kaya kung tip ko dyan sa inyo, kung talagang susundin yung policy nila Lalamove, ang daming makakancel na booking, diba? Yan pang problema dyan. Kaya ang daming mga oversized parcel dito sa Lalamove. Nakakatawang isipin, pero yung motor ginagawa nilang parang sedan na. Pinipilit na nila yung mga booking na hindi naman kasya sa motor, pinagkakasya nila. Malalaman nyo rin yan sa mga baguhan, makikita nyo yan pag kayo bumibiyahe na, no? Yan, pangalawa sa problema dito sa loob ni Lalamove. Pangatlo mga master, customer is always right, diba? Pag ikaw tama as a rider, mali ka pa din, diba? Wala ang karapatan ng rider na magreklamo, no? Kahit na yung booking is subject for cancellation yan, hindi pa rin tama na i-cancel mo yon kasi wala ka pa rin karapatan na i-cancel yon. Kahit na sabihin mong subject for cancellation yan, magmamark pa rin yun sa'yo as dun sa service quality mo. Paano ko nasabi yan? Kasi tayo po talaga, hindi ako kumukuha ng mga booking na na malalaki, pinapa-cancel ko talaga yan, no? Pero still, kahit na subject for cancellation, nagmamark pa din yan sa akin, no? Nababawasan yung service quality ko. Wala naman tayong linalabag sa policy nila, diba? Ayun mga master, kaya kawawa yung mga nagka-cancel. Kasi pag nag-cancel ka, no, maho-hold ka ngayon. Buti nga binalik nila sa 10 minutes 10 minutes na ulit, hindi na 30 minutes. Nakala mo napakataas ng fare nila. Tapos ito pa mga master, ito pa problem, another problem, wrong pinpoint at saka wrong pick up, diba? Walang control dyan si Lalamove, diba? Kung saan lang ang pinpoint, doon lang ang bayad. Ngayon ang nangyayari mga master, pag wrong pinpoint, wrong pick up, kawawa si rider kasi napipilitan siyang mag-travel sa extra mile na walang bayad, no? Bibihira yung mga kliyente na nagbabayad sa wrong pinpoint, wrong pick up. Pag ganun nga, dapat plus 49 na yun o plus 50. Kaso lang, pag ikaw naman naningil ng ganun, i-report ka naman. So, kasalanan mo pa rin yun, mga master. Always mali ang rider. Wala rin control si Lalamove dyan, no? Kahit na i-report mo sa kanila yan, baliwala lang yun. Alam mo, itatanong sa'yo ni Lalamove, na-inform nyo na po ba ang client regarding sa issue? Ganun lang mga master, diba? Yan ang problema dyan. Ang daming mga problema na kinakaharap ng mga rider. Kasi ito pa mga master, alam nyo yung buy for me service ni Lalamove, diba? Plus 50 yon. Ikaw ang namuhunan dun ikaw yung bumili, no? Pera mo yung linabas doon. Pero ang ni Lalamove kasi doon sa plus 50, kukomission pa siya doon mga master, diba? May commission pa rin siya doon sa plus 50, diba? Kaya hindi ako kumukuha ng pabili service. Alam niyo kung bakit? Kasi nga sa ganung sistema na ikaw na yung nag-abono, kukunan ka pa rin ng komisyon.
Mas maganda pa yung ano yung direktang abono na lang, hindi na nakabook, no? Kaso nga lang, ang hirap ng ganun kasi ang daming scam. Pero at least yun, yung 50 pesos mo, talagang sure na sa'yo lahat yun. Yan, isa sa mga, kaya hindi ako kumukuha ng abono mga master. No, wag kayong kukuha niyan. Kasi may issue rin dyan sa pagdating sa payment. Talo ka pa rin eh. Yan, isa pa sa problema mga master, ito since sa policy nila alam mo, kahit sila mismo, hindi sila sumusunod sa sarili nilang policy. Example na lang itong double booking mga master. Kasi nagkaroon ako na-encounter ko kasi alam naman natin na yung double booking is legal yan, di ba? Pero ito yung nangyayari kasi sa akin, no? Nagalit yung kliyente dahil daw dahil tawag nito, nag-double book ako, which is legal naman, okay naman kasi nakalagay sa policy nila Lalamove okay lang mag-double book, no? Pwede na po mag-double book. Pero i-report ako nung kliyente kasi nga nag-double book daw ako. So alam nyo ba na kinampihan pa rin ni Lalamove ang kliyente? Diba? Kahit na legal ang double booking, alam mo kung ano sinabi sa akin ni Lalamove? Dapat daw nagpaalam muna tayo sa kliyente natin na magdo-double book tayo. Kasi pag hindi raw pumayag yon, hindi raw tayo pwede mag-double book. So galing mismo yan sa Lalamove mga master. Nakaka-bad trip. Bigla ako na bad trip sa sistema na yun. Linagay pa nila yung double booking kung wala rin lang naman tayong karapatan mag-double book, di ba? So lagi raw natin tatanungin yung kliyente na magdo-double book tayo kasi pag hindi raw pumayag yon, wala raw tayong karapatan mag-double book. Galing yan kay Lalamove mismo, no? Bigla ako napaisip sa ganun eh. Hindi na nila linagay ang double book na yan kung yung kliyente lang din naman pala masusunod. Di ba? So yun po mga master ang tawag nito. Naging issue dyan sa double book na yan. Ayos to ay magpadaan. Kaya kayo dun sa mga bagong rider, ba? Since nandiyan na yung double book na yan, gamitin nyo yan. Pero ako tip ko sa inyo, huwag na kayo magpaalam sa mga kliyente nyo, di ba? Kasi pag nangyari yung kagaya nun sa akin, kayo pa rin ang malilintikan kahit na sarili nilang policy binabali nila para lang sa kliyente, di ba? Isa pa yung issue na yan eh. Actually, marami rin nangyayari niyan kasi nagagalit yung ibang yung kliyente. Bakit daw nagdo-double book? Hindi raw legal ang double book, sabi ng kliyente. Grabe, no? Mas marunong pa sila sa atin. Ayan mga master. Yan, isa sa mga problema rin yan, double book na yan, no? Kaya kung kayo po ay pick up, wag na po kayo magpaalam sa mga kliyente nyo. Mag-double book kayo. Ngayon pag minamadali kayo, hingihan nyo lang ng priority fee. Yun na lang ang panlaban nyo dyan eh. Pag walang priority fee, sabihin nyo i-deliver nyo na normal lang, no? Hindi kayo pwede magmadali kasi delikado. Gandahan nyo na lang ang nyo kasi wala kayong tama talaga. As a rider, as a partner, mali po lagi tayo dyan. Ako doon, windang ako doon sa wala tayong karapatan mag-double book pag ayaw ng kliyente. Grabe, no? Bad trip yun eh. Tapos na-report ako noon. Syempre, nung na-report ako, nabawasan na naman yung natin, service. Laging ganun eh. Lagi nilang, isa pa sa problema, lagi nilang kinakampihan ng mga kliyente kahit na yung kliyente labag na sa policy nila yung ginagawa. 'Di ba? Binabali nila yung sarili nilang policy para sa kliyente lang. Yun po ang totoo diyan. Wala silang control. Basta kliyente ang nag-report sa iyo, mali ng kliyente. Yun nga, gaya ng sabi ko sa dati nating vlog, mali ka pa rin, no? Kahit na tama ka. Ito pa mga master, isa pa yung cancellation na yan. Kahit na kliyente ang mag-cancel, sa'yo pa rin magre-reflect yan mga master, no? Kahit na mali ng kliyente, kagaya nung nangyari sa atin, tatlong book ang ginawa ng kliyente tapos nakuha natin. 'Di ba? Pinakancel natin sa kanya. After natin ipa-cancel, ang laki nang nabawas sa natin sa service quality natin So siya na nag-cancel noon whether ikaw ang mag-cancel o yung kliyente, meron ka pa ring damage diyan. So yun ang real talk mga master. Yung iba sinasabi wala, pero sa totoo lang meron, based on our experience mga master. Ayan, isa pa mga master sa issue. Ito,
walang power si Lalamove sa kliyente, no? Hindi nila kaya, kumbaga, hindi nila kayang pigilan ng mga kliyente. Kahit anong gawin ng client, talagang powerless si Lalamove, no? Kahit na mali ng kliyente, sasabihin nila, halimbawa, tayo yung nag-report. Lagi nilang isinasaalang-alang lagi yung kliyente. Sasabihin nila, alam na ba ng kliyente na ika-cancel mo, ganyan-ganyan, natawagan na ba ang kliyente? Laging ganun mga master. Kahit nasabi mong i-report mo na subject for cancellation yan, bawal sa policy yan. Kahit bawal sa policy, lagi pa rin sinasabi nila Lalamove na tanungin daw natin yung kliyente. Grabe no, wala silang power. Pero pagdating sa rider, isang click lang nila, tapos agad ang career ni rider. Bawas agad ang ratings. Goal mga master. So ayan mga master, yan ilan lang yan sa mga problema sa loob ni Lalamove, no. Actually napakarami pa. Hindi ko na matandaan yung iba. At ang hindi talaga natin makakalimutan diyan na problema sa loob ni Lalamove. Alam na lahat 'to. Hindi ko na kailangan sabihin. Alam niyo na 'yan. No? 'Yun yung bayaran syempre. Talagang goal talaga. So, nakakatulong din naman yung double book, pero talo mga master, no? Sa mahal ng gasolina ngayon, 'di ba? Kailangan madiskarte ka na rin. Yan po ang ilan sa mga kakaharapin nyo, mga baguhan sa Lalamove. Tandaan nyo po yung mga sinabi ko sa inyo para ma-prepare na kayo, no, sa kakaharapin nyo. Kasi yung iba talagang hindi nila alam, nagugulat na lang sila, bakit ganito, bakit ganyan, no? So yan po mga master, doon sa mga nag-PPM sa akin, yan ang ilan sa mga natatandaan ko lang, pero marami pa, no? Babanggitin natin yan throughout this vlog kung maalala ko pa. So sa ngayon, yan lang muna. So mamaya na lang ulit, no? Malapit na po tayo sa ating drop off. So dito na tayo, master BTEX. Ayun lang. Cannot be reached. Ma'am, po, pa-advise po nung natin, drop off na nandito na po ako. Saan po kami wala po hindi ko po ma-contact. Opo. Dito ko na lang po iwan sa guard yung Tingnan mo itong mga nagmamadali na to. Sila ang mahirap kontakin. So, punta na tayo sa ating next drop off. 4 kilometers away, mga master. Saan na kaya yun? Dito yata yun. No si mi beste. Opo, Lalamove sir. Galing ng Las Piñas. April. Dito tayo. Galing ng Las Piñas. Isa lang? Oo, dito. Ang traffic kasi sir, sobra. Gumunon tuloy ako eh. Teka, ito pa. Basta talaga dito sa Pasig. Oo, 125 lang. Sige, salamat boss ha. Thank you. Alright, so ay shit, nagkamali ako. Ayun, mali tayo mga master. Sinabi dapat hindi tayo nag-close eh. Agoy talaga. Mali diskarte ko. Bakit ko nga ba na-close yun? So hindi talaga tayo makakuha ng regular booking. Kuha muna tayo ng credit wallet. Kainta. Pwede ito. Kunin natin credit wallet. So kuha muna tayo mga master ng credit wallet. So single booking lang muna to mga master, no? 1 kilometer away lang ang pick up. Dito lang sa may ano kaya to? Tirahin na natin to. Single booking lang naman to para meron tayong pick up. Pwede na yan, diretso ko na dun. Mabait naman ako eh. Hindi, pasabi, basta madali ko silang matawagan, papunta na ako kamo.
Sabi mo on the way na, antayin ako. Basta tama yung address, pag mali. Ayan mga master, nandito na po tayo sa ating ating drop off. Hello po. Ma'am, good morning po. Sa Lalamove po ito, ma'am. Ma'am, nandito na po ako sa area eh. Saan po banda rito sa inyo, ma'am? Tama po ba, ma'am? 164? Oo. 164. 164 po ang binook nila eh. Sila po, yung sa po, yung pinagkunan nyo po nito. Ano na nangyari? Tingnan natin kung meron na tayong credit wallet. So, ayan mga master. Meron tayong booking papuntang Pasig. 4.3 kilometers. Tanungin natin kung saan ang daan nito para maliwanag. Tawagan muna natin. Hello sir, sa Lalamove to sir. Tatanong ko lang sana kung saan po yung pinakamalapit na daan. Dito po ba sa Bonifacio o sa E-Bank po? Oo. Doon po ba yung daan? Oo. Sige. Sige sir, papunta na ako sir. Alright, so yan mga master, nandito na tayo. Hello boss. Nandito na ako sa may kanto. Sa tapat ng Apo, Lalamove po. Oo, Lalamove. Ito pala yung dilaw. Doon ko hinahanap yung dilaw eh. Sige boss. Sir, pa-confirm lang natin kung tama yung sa ba to? Sa mismong Spindle Lexus Manila eh. Madali naman matawagan yan, no? Sige. Sa to? BGC? Okay. Sige. Okay, boss. Okay mga master. So, isi-single book lang natin to. 160 pesos. Wala akong makuha booking dito eh. Tsaka nasa alanganing tayo. Nasa alanganing lugar. So, yan. Kinuha ko na. Papuntang Pasay. Sige, tirahin na natin to. Diyan lang paglabas natin mga master. So 125. Okay na yan. Meron na tayong 280 plus. Lalamove po. Papuntang kay Steve. Papunta kay Steve. Papuntang Pasay. Okay. Sige. Madali naman siyang tawagan doon. Okay. Teka. Sige. Sana may barya ako. Ayun, meron. Okay, salamat. Pasabi na lang po, on the way na ako. Doon din ang daan ko. BGC ako kasi. Tapos di ba EDSA, diretso na sa kanila. Daan lang ako ng BGC, tapos diretso na ako sa kanila. Wala bang matatapon dito, ma'am? Wala naman. Sige. 310, 315 mga master. Kasama na yung tip. 310 pala, sorry. Di na masama, di ba? Diyan na lang tayo aasa sa mga tip. Okay, let's go! 8th Avenue, Grand Central Corner, Metro Manila. So, waiting na lang tayo, ng reply. Tapos, puntahan na natin. Sir, yun sa Lalamove to? Yung kanina pumick up dyan sa inyo? Oo sir, nandito na kasi ako sa sa pinpoint, kaso lang yung pick up drop off hindi ko matawagan eh, ayaw magpatawag eh. Tsaka parang mali yung address sir eh. Nandito na ako sa may sa may 8th Avenue, hindi ko alam kung saan dito sa 8th Avenue kasi wala siyang reply sa akin eh. Kung saan po yung address talaga, nasa corner na ako eh, 8th Avenue sa Colonel Santos ba. Hindi ko po makita yung Lexus kasi tsugas na to. Ito na naman, umikot tuloy tayo ulit eh. Ang hirap kausap nito mga to dito sa BGC talaga. Alam nang merong tawag nito. Alam nang may delivery sila. Ayaw magsilabas eh. Ito ba yun? Ay, sus, ito pala. Tagal. Tagal-tagal ko nag-antay dito. Do not call me, pero tawag nito. Ayaw lumabas eh.
Nakaka-bad trip yung mga ganyang ano, no, mga tawag nito, mga ganyang kliyente, mga master. Yung pwede naman na lumabas, kaso lang ang tagal, pinag-aantay ka. Kaya bihira talaga ako umano dito sa ano tawag nito, mag-drop off dito sa The Fort, kasi ganito yung mga ugali ng mga kliyente dito pa-importante. Tatawagan mo ay sumagot, tapos pag tinext mo, ang tagal din mag-reply. So, ayan mga master, papunta na tayo sa EDSA. Ngayon lang ulit ako dadaan ng EDSA. Diretso na tayo sa Pasay, yung ating drop off. Ako po, mukhang uulan pa yata. Sana wag umulan. Pa-drop offin mo muna ako, wag ka munang umulan. Ayun lang ang traffic ko. Na malapit-lapit na rin naman tayo sa ating drop off. Ano ba, nasa bus lane ba tayo? Putik. Bus lane ba to? Mukhang hindi naman O hindi, daming sasakyan Galing kasi tayo dun sa may Kalayaan gulat ako, kala ko bus lane Ayan, hindi pala. Okay. Kinabahan ako doon mga master Ayun, hindi naman dun sa kabilang bus lane. So ayan, diretso na tayo. Punta na tayong Pasay. Hello po. Hello sir, sa Lalamove po. Nandito na po ako sa may Urban Travelers, sa entrance po. Sa ano po? Zamora to, di ba? Zamora, P. Zamora. Alright. So, close na natin to mga master. Waiting na lang ako. So, ito po, ginawang 150 ng sender natin, Nakakalima na tayo, Bilis ng pacing ng natin yan, delivery. Ayan. Oo. Okay na, sir. Alright, let's go. So, meron na tayong pick up mga master papuntang Las Piñas. Papunta sa amin to. Ay, grabe, umulan pa Saan ba to banda? Alright, so yan mga master, nag-ulan na. Agoy, lumalakas yata ang ulan Parang lumakas. So ayan mga master, bayan. Ay, grabe. Hello ma'am. Ma'am, dito po ba to sa may corner po? Yung tapat ng bakery po. Yun, dito. Ano kayong pipick upin natin dito? Sige po, Kanina ang lakas kaya tumigil ako doon. Sige po, okay po. Sabi na lang, papunta na ako. Ayan, so medyo okay na mga master, 104. Oops! So ayan, dalawa na ang natin. Double book tayo mga master. Okay, ang pitong natin, ang bilis ng natin ang bilis ng pacing natin ngayon Anong kulay po ng building? Ito, nandito na ako sa baba. Okay. Papuntang Parañaque. Ano ba ito, ma'am? Drinks? Baka matapon. Wala ba kayong ibang plastic, ma'am? Baka matapon to Ayan, siguraduhin natin kasi mahirap na pag natapon, mag-aabono pa ako di ba? Okay. Pasabi na lang, papunta na ako. Very nice. Let's go. Sago. Okay. Titirahin ko na ito mga master. So, pag bagsak natin ito, negative tayo malamang mga master. Negative malala tayo dito. Baka mag-negative tayo nito ng mga 40 pesos. Pero okay lang yan. Pwede naman tayo kumuha ng booking ulit na credit wallet. Alright, so let's go. Ayan, umuulan-ulan. 1. Saan ba tayo? 15. Hello, Lalamove po, delivery. Ma'am, nandito ako sa may Concord Avenue. Saan po banda rito sa inyo, ma'am? Sa Concord na street po. Okay, unang kanto kaliwa, unang kanto kanan. Sige. Dito to sa may sa may Lockheed.
Bench craft. Tama po ba? Lagpas. 26 po. Oo. Ito po ma'am, 93 lang. 26? Opo. Kayo po yun, tumawag nila. Ngayon lang po. Anong name po nila ma'am? Ano po nakalagay sa book? Ito ma'am, tinatawagan ko ulit. Sabi po kasi 26 eh. Opo. 93 lang. Oo. Sinagot eh, siya yung sumagot. Paano? Pambihira to. Ano ba yan? Muulan pa. Sana 100 para may sukli tayo yan. Sakto. Ayan. Kaming dalawa magkausap. Hindi pa siya naniniwala. Pinatawagan pa. Tawagan ko daw yung yung number. Tinawagan ko, sinagot niya. Tapos tatanungin niya kung sinagot na. Ay nako. Natatawa ako. Natatawa ako. Hi 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 hi. Pasaway. So ayan mga master. Negative na tayo. At pabalik na tayo ng Las Piñas. Diretso na natin to kahit na umaambon, no? Hindi naman ganun kalakas yung pero parang nakakabasa pa rin to. So ayan mga master. Nandito na po tayo sa sa ating drop off, no? Ayan, malapit na. Kunting-kunti na lang. Ma'am, po? Lalamove delivery po. Okay na po. Okay. So, uwi na muna tayo mga master. Kasi, nagugutom ako. At alas 2 pa lang. Imagine niyo alas 2. Ang dami natin nakuha booking. So, lumabas tayo ng 9, 10, 11, 12, 1, 2. 5 hours. 5 oras. Pwede na, no? Hindi na masama. Kaso hindi kagaya ng dati talagang kitaan natin na kapag ganitong oras nakakaano tayo 1,000 na. So, ang kita natin na hindi ko alam kung magkaano na. Hindi ko din check eh. Tingin ko naman decente naman na yung amount na yon, yung makukuha natin ngayon. Uwi muna tayo kasi malapit na tayo sa bahay. Ngayon, kapag ito ay hindi na nagtuloy, ibig sabihin nun, tinamad na tayo. So, yan lang mga master, no? Sana may natutunan kayo sa mga vlog natin dito sa sa ating channel. Lalong-lalo na dun sa mga baguhang mga rider sa Lalamove. Itong mga pinaggagawa ko po dito ay para sa inyo itong mga master, para magkaroon kayo ng guide, no? Sana napapanood nyo. Lalong-lalo dun sa mga nag-uumpisa pa lang at medyo naguguluhan, no? Nood lang kayo sa ating vlog para marami kayong matutunan. Alright, so uwi muna tayo. Pag wala nang katugtong to, ibig sabihin tinamad na naman tayo. Ito nga pala yung alma mater ko. Yan, dito ako nag-aral mga master. Yung building na room namin hanggang ngayon nandiyan pa rin, no? Yun, no? Yung eskwelahan na yan, matagal na yan. Nadagdagan na lang yung ibang building.